Salamat sa Panginoon. At yung Miyerkules po natin, huwag natin papabayaan, midweek service, punta po tayo lagi. Tuloy po natin yung mga gawain at ating balikan yung mga lugar na ating hinasikan ang salita ng Diyos. At diligan natin para tumubo ulit yun at mamunga. Lagi po nating alalahanin ang gawain po ng Panginoon, lalo na malapit na po siyang dumating. At tayo, hindi na tayo pabata, tayo ay papunta na tayo doon sa malapit na. Kaya kung aktibo tayo noon, lalo tayo maging aktibo ngayon. Dahil malapit na ang panahon. Misa pa po tayo tumayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos namin, ang Diyos ng buong mundo. Sa iyo ang lahat ng papuri at parangal, pasalamat, pagsamba, sapagkat ikaw ang lumikha, ikaw ang makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na hindi nanghihina, ang Diyos na hindi nagkukulang at walang kamatayang Diyos. Sa iyo ang lahat ng parangal, ngayon at magpakailanman. Sumaamin ang iyong patuloy na pagsama. Sumaamin ang iyong patuloy na pagkalinga. Sumaamin ang iyong patuloy na pagtulong at suporta. Lalo na sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Kasiyahan kami ng iyong banal na Espiritu. Ipaunawa mong lahat sa amin ang lahat ng iwaga ng katotohanan ng iyong salita. Ipadama mo ang iyong walang hanggang pag-ibig at walang katapusang pagkalinga sa bawat isa. Luwalhatiin ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ay papurihan namin pagpakailanman. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sige po, kayo ay pwede na maupo. Sa Psalms chapter 50, awit, kapitulo 15, talatang 1 hanggang 5. Sabi po sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Hindi niya tinatanggap ang kayawing itinakwil. At ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitaw ay hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinatnan, salita niya ay tutok din. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masusuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Sabi po ng salita ng Diyos, ang mga tao papasok sa templo ng Panginoon. Sa ngayon, hindi na ito yung templo na tinutukoy na yung ginawa ni Solomon. Ito na yung templo na
hindi pa natin nakikita. Bagamat sinasabi ng Bible na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pero mayroong templo ang Diyos na ito yung kanyang kaharian. Ito yung di pa na natin nakikita na templo ng ating Panginoon. Ito yung Jerusalem na bababa galing sa langit. No? Sabi ng Bible, sino kaya ang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Kasi di ba, sa pangako ng Diyos, mayroong bagong Jerusalem na kung saan yung ancient na templo ng Panginoon, yung sa Israel, ay yun yung sa Jerusalem nakalagay. At sa pagdating ng bagong langit at bagong lupa, mayroong bagong Jerusalem. At ito ang bababang galing sa langit. Kaya sabi sa chapter 15 verse 1, sino kaya ang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Ito yung banal na dako. Ang Sion, ito yung banal na dako ng Diyos. Yung burol, ito yung banal na dako ng Diyos. Sino kaya ang pupunta roon sa banal na dako ng Diyos? Na kung saan, yung templo ng Diyos ay pinag-aarian ng kabanalan. Yung burol ng Panginoon, wala doon masama. Ayan. Wala doon hindi pinagpala. Walang sinumpa roon. Ayan. Kaya sabi po rito, sino ang marapat sa burol mo, Panginoon? Sino kaya yung mga taong karapat dapat doon? May mga taong karapat dapat doon. May mga taong welcome sila doon. May mga taong doon na sila titira. Sa verse 2, sabi diyan, ano sabi sa verse 2? Ang mga tatanggapin lamang sa templo ng Panginoon, sabi po rito, yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig. Yan. Ang tatanggapin daw sa templo ng Panginoon, yung mga lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran, at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. So yung mga titira pa lang doon ay mga matuwid, no? Mga masunurin, at hindi mga sinungaling. Di ba? Dahil sabi diyan, sa kanyang puso, nagsasalita ng katotohanan. Ibig sabihin hindi yan sinungaling. Sabi sa Bible, sabi sa chapter 10, John chapter 10, sabi sa verse 9, sabi ng Panginoong Hesus, nakikilala ko ang aking mga tupa. At nakikilala ako ng aking mga tupa. Nakikinig ng aking tinig ang aking mga tupa. Di ba? Yan yung sabi ni Jesus. Kilala ko ang aking mga tupa. Tingnan po natin sa John, bago po natin ituloy ang Psalms chapter 15. John chapter 10. Sa verse 7, sabi ng Panginoon, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at mangwasak.
Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalan. Tumatakas ay ang palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paano nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. Ako na may nakikilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Okay. Sabi ni Jesus, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. Okay. May sinabi pa si Jesus na ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kaya sabi sa Psalm chapter 15 verse 2, yung mga masunurin na sa'yo'y nakikinig at ang laging ginagawa ay naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat salita. Sa lahat at sa bawat salita. Una, ang karapat-dapat at tatanggapin sa banal na dako ng Diyos yung mga masunurin at mga nakikinig. So, yung mga suwail, wala roon. Yun lang mga masunurin. Diba? Walang mga suwail sa kaharian ng Diyos. Lahat na naroon ay mga masunurin. At nakikinig. Kaya yung mga hindi nakikinig, hindi yun karapat-dapat na pumasok doon. Diba? Malinaw na yaon mga masunurin na sa'yo'y nakikinig. Mga masunurin at nakikinig. Kapag ka marunong makinig, marunong sumunod. Ang hindi marunong makinig, hindi rin marunong sumunod. Kasi hindi niya alam kung ano ang sinasabi. Pangalawa, ang laging ginagawa ay matuwid. Yung mga taong karapat-dapat sa templo ng Diyos. Ito po, address ito sa mga mananampalataya. Hindi ito address sa mga unbeliever. Ayan. Kaya yung mga dating mga unbeliever, ngayon believers tayo ay tinuturuan ng Diyos kung paano maging karapat-dapat doon sa templo ng Panginoon. Tayo ay tinuturuan na makinig, tinuturuan tayo sumunod. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 3. Tingnan po natin, Revelation chapter 1 verse 3. Ano sinasabi ng Panginoong Hesus doon? Pahayag, Kapitulo 1, talatang 3. Sabi ng Panginoon, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Tatlong bagay ang binanggit dito. Una, nagbabasa, nakikinig, at tumutupad. Sabi ng Panginoon, mapalad. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka mapalad. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka mapalad. Lalo na kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, hindi ka mapalad. Kaya kung gusto natin maging mapalad, pagka sinabing mapalad, ikaw ay may favor. May favor ka sa Panginoon. Pag sinabing mapalad, ikaw ay higit kanino man. Di ba? Sabi ni Jesus, sabi ng anghel, ay sabi ni
ni Elizabeth kay Maria. Maria, higit kang pinagpala sa lahat ng mga babae. Pagka mapalad ka, nakahigit ka. Pag mapalad ka, ikaw ay may favor sa Panginoon. Ngayon, kung nagagawa mong magbasa ng salita ng Diyos, mapalad ka. Kung nagagawa mong makinig lagi ng salita ng Diyos, mapalad ka. At lalo na kung nagsisikap ka na sumunod sa salita ng Diyos, mapalad ka. At dahil mapalad ka, karapat-dapat ka sa templo ng Diyos. Amen? Yan. Ano pa sinabi ng Panginoon sa Psalms chapter 15? Gumagawa ng matuwid. Iniiwasan, pagka gumagawa ka, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay gawang matuwid. Yung katulad si Noe, katulad si Job, tinawag silang matuwid. Yung mga sumasampalataya, katulad ni Abraham, ay tinawag na matuwid. Ang sumampalataya sa Diyos ay gawaing matuwid. Lalo na kung nangungusap ng totoo. Ibig sabihin, sa puso at sa bibig ay katotohanan ang sinasabi. Hindi nagsisinungaling. Dito po sa mundo natin, maraming sinungaling. Ano? Tingnan nyo sa gobyerno natin. Maraming sinungaling. Diba? Nagkakaloko-loko na ang gobyerno natin dahil sa mga sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Amen? Yan. Kahit ang simbahan, pagka ang mga miyembro dyan ay mga sinungaling, magkakawasak-wasak yan. Masisira yan. Amen? Ang Diyos kasi, sabi si Jesus ay katotohanan. Kaya kung si Jesus ay nasa puso ng bawat mananampalataya, nagsasalita ng katotohanan. At dahil nagsasalita ng katotohanan, sabi sa Bible, karapat-dapat siya sa templo ng Diyos. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, ano sabi? Sabi doon sa huling salita sa verse 8, lahat ng sinungaling ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatay. Sa mga tuwid, yung mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan, nanloloko ng kapwa, nandadaya ng kapwa, hindi sila karapat-dapat sa templo ng Diyos. Okay. Pang-apat, verse 3 sa chapter 15 ng awit. Yaong gawang paninira, hindi niya iniisip. Yung mga taong hindi mapanirang puri, yun yung karapat-dapat. Ano? Pero kung mapanirang puri, ano? Chinismis yung kapwa, pinagkukwento yung kapwa kahit hindi totoo. Naninira ng kapwa. Tingnan nyo sa gobyerno natin, puro siraan. Ano? Puro siraan. Diba? Puro nababasa nyo, nakikita nyo, napapakinggan nyo, puro siraan na. O ngayon, sabi ko nga, parang wala na tayong pag-asa wala na tayong maaasahan sa ano natin, ano? Dahil puro na dyan siraan. Ano, wala, nagkakampi-kampihan na, nagkakanya-kanya na. Ayan. Sa church, hindi dapat umiral yung gano'n. Na para lang sa pansariling kapakanan, para lang sa pansariling interest, maninira na ng kapwa. Para lang maging maganda sa paningin ng iba, sisirain ang kapwa. Sabi ng Bible, ang taong mapanira ng kapwa ay mangmang. Ano? Ang taong mapanira ng kanyang kapwa ay mangmang. Kaya ang taong hindi naninira ng kapwa, sa isip niya, hindi niya iniisip na sirain ang kanyang kapwa. Siya yung taong karapat-dapat sa templo ng Diyos. Panglima, kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa.
tapat makisama sa kapwa. Hindi kunwari, nakikisama lang kunwari. Hindi pa sa bayan ng Diyos, walang kunwarian. Dapat totoo. Amen? Tapat makisama sa kapwa, hindi yung kaplastikan. Di ba? Hindi yung kaplastikan na pakikisama. Ayan, dapat tapat. Ayan. Ang mga taong karapat-dapat sa templo ng Diyos, mga taong tapat makisama sa kapwa. Kasi hindi nagkukunwari. Hindi kaplastikan yung pinapakita. Di ba? Tapat siya. Kung mayroon ka gustong sabihin sa iyong kapwa na ikabubuti na, sabihin mo. Hindi ka nakikisama dahil lang sa paborito mo siya. Pang-anim. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ng masama kanyang kaibigan, hindi niya pinagsasamantalahan ang kanyang kaibigan. Di ba may mga ganyan no? Na kaibigan pero dahil iba lang siyang pakinabang sa iyo kaya siya kaibigan mo. Pag wala ka ng pakinabang sa kanya, hindi ka na kaibigan. Di ba may mga ganyan? Ayan. Pag may pakinabang ka sa kanya, kaibigan ka, kailangan ka. Pero pag wala siyang pakinabang sa iyo, hindi ka kaibigan. Ito yung mga tao na tapat sa kanyang kaibigan. Hindi ginagawaan ng masama ang kanyang kaibigan. Hindi pinagtatrayduran ang kanyang kaibigan. Di ba? Si Judas hindi tapat na kaibigan ni Jesus. Sabi ni Jesus, kayo aking mga kaibigan. Pero may mga kaibigan si Jesus hindi tapat. Di ba? Kagaya si Judas, kagaya si Pedro. Noon, hindi sila tapat kay Jesus. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi si Judas, hindi nakayanan ang konsensya kaya nagpatiwakal. Ang mga taong itapat sa kanyang kaibigan, na ginagawaan ng masama ang kanyang kaibigan, sila ay mapapahamak. Mapapahamak. Sabi sa Bible, ang taong matuwid, kapag ginawaan mo ng masama, hindi mawawala sa iyo ang sakuna. Ang taong matuwid, kapag ginawan mo ng masama, hindi sa iyo mawawala ang sakuna. Yan ang sabi ng Bible. Kaya kung ang kaibigan mo mabuti, gawan mo ng mabuti. Kung nakagawa ng mali, gawan mo pa rin ng mabuti. Amen? Yan kaibigan mo. Kaibigan mo yan. Hindi yung kaibigan mo lang kasi maray siya sa iyo. Pag bako na siyang maray sa iyo, dahil mo na kaibigan. Pang-pito, ang taong karapat-dapat sa templo ng Diyos, hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Diba? Pag hindi tunay na balita, huwag nang ipagkalat. Kasi, ang taong nagkakalat ng masamang balita, siya ay malapit sa kapahamakan. At taong masalita ay hindi malayo sa pagkakasala. Ang taong masalita hindi malayo sa pagkakasala. Sabi ng Bible. Kaya ang nagkakalat ng masamang balita ay nanganganib ang buhay. Hindi siya karapat-dapat sa templo ng Panginoon. Ang mabuti ang mga taong karapat-dapat sa templo ng Diyos, hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Ayun, kung may mga naririnig kang balita, sumbong, huwag ka munang magkalat. Ayan. Hanggat maaari, sa'yo na lang muna. Sa'yo na lang muna. At hanggat maaari, huwag kang maging bias. Huwag kang maging one-sided. Yan. Dahil di mo alam ang buong katotohanan.
Huwag papairalin yung tinatawag na tawag doon yung tinatawag na nagkaigwa ka yung awa. Naawa ka. Dahil sa awa ay nakagawa ka ng masama. May mga awa na hindi ka dadalahin sa mabuti. Dahil pwede kang makasira ng kapwa. Halimbawa, tingnan natin sa Senado, tingnan natin. Naawa ang ilang senador kay Bato. Kaya tinulungan na tumakas. Di ba? Tinulungan na tumakas. Oh. Tapos may mga paninira na. Sa church ay walang ganito. Amen? Dahil ang church ay binago. Alam niyo ba, sabi sa Bible na ang iglesia ng Diyos ay tinatawag na babaeng walang kapintasan. Ang church ay babaeng walang kapintasan na ihaharap sa lalaking mapapangasawa na walang iba si Jesus Christ. Kaya ang iglesia ay ginagawa ng Diyos na walang kapintasan, walang kulubot, walang duwis. Ibig sabihin, talagang perfect. Ganap. Tayo po ay nasa panahon na tayo ay binabago ng Diyos na from glory to glory. Binabago tayo ng Panginoon. Sunod, pangwalo, hindi niya tinatanggap ang kayawing itinakwil. So yung mga itinakwil ng Diyos, ano ba yung mga itinakwil ng Diyos? Halimbawa, mga tinakwil ng Diyos, katulad si Satanas, tinakwil ng Diyos yan. Diba? Yung mga taong gumagawa ng kabuktutan. Kaya sinabi ng Panginoon, sinabi ng Bible, huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, magbago at mag-iba na tayo ng pag-iisip. Upang mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos. May mga itinakwil ang Diyos. Yung mga ayaw sa Diyos. Yun ang kanyang mga itinakwil. Ang siya, ang mga taong karapat-dapat sa templo ng Diyos, ito yung mga taong binibigyang dangal ang mga masunurin. Kaya kung masunurin, dapat parangalan. Amen? Pag masunurin sa Panginoon, dapat parangalan. Pag masipag sa gawain ng Panginoon, dapat parangalan. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Pagsampo. Sa pangakong binitawan, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinatnan, salita niya ay tutok din. Kaya pag nangako ka sa Diyos, pag nangako ka sa Panginoon, tuparin mo. Diba? Ayaw kasi ng Diyos ng mayabang. Lalo pag nanumpa ka na. Nangako ka. Sa pamahalaan natin, may ginagawa silang panunumpa. Oath-taking, Pero di man nila tinutupad yun. Marami. Di man lahat, marami. Di nila tinutupad. Kaya din, nagkakaroon tayo ng oath-taking. Pero tayong mga sinumpaang salita na nakataas ang ating mga kamay na dapat nating ginagawa. Sa pangakong binitaway, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinatnan salita niya ay tutok din. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, hindi siya magtataksil. Panglabing isa, kahit anong
Pangalawing isa, hindi siya humingi ng patubo sa pautang. O sino sa inyo nagpapautang na naghihingi ng interest? 5-6. Ayaw pala ng Diyos siya. Sa Kristiyano, ayaw ng Panginoon na magpautang ka na hingian mo ng tubo. Ito yung mga karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Na pag nagpautang ka, huwag kang humingi ng patubo. Sabi rito, hindi siya humingi ng patubo sa pautang. Kung may maghiram sa'yo, hindi ba na lang kung nag-usa siya na tawan ka ng ako dyan, yung consuelo. Bako yan tubo, kundi consuelo. Parang natuwa ka, tumanaw ka ng utang na loob. Dahil sa panahon na ikaw gipit, napahiram ka, napautang ka. At sa panahon mayroon ka na, nagbayad ka at nagbigay ka pa ng sobra, tawag doon ay consuelo. Diba? O kaya, pagtanaw ng utang na loob. Pero yung magpapautang ka, sige, papautangin kita, 1,000, at tubo niyan, 200. 20%. Mas pautangin kita, ang tubo niyan, 100. 1,000. Gusto ng Panginoon yung matuwid ang mga mananampalataya. May mga Kristiyano ba ngayon na nagpapatubo? Natututo na rin ang mga tao, ang Pilipino. Dati wala man Pilipinong nagpa-5-6. Nung pumunta sa Pilipinas sa mga Bombay, may 5-6 na. Natuto na rin. Sunod, panghuli, at kahit na anong gawin, hindi siya nasusulat. Hindi siya masusulat. Yung Kristiyano pa lang doon. Yung bayan ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, yung mga totoong mananampalataya, hindi nasusulat. Hindi nagpapasuhol. Yan. Para lang umiral ang injustices. Yan. Kapag ka may sulat, hindi umiiral ang katarungan. Umiiral yung kawalan ng katarungan. Ayaw na, kaya sabi ng Bible, maging makatarungan tayong mga Kristiyano. Huwag tayong papasuhol. Sabi rito, at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Di ba? Ngayon, sa mundo natin, umiiral ang injustices. Umiiral itong suhulan. Umiiral yung suhulan. Injustice yan. Yan ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. At ang taong hindi nasusuhulan at hindi nagpapasuhol, sabi rito, mag-aani siya ng tagumpay. Mag-aani siya ng tagumpay. Kaya tayo, hindi tayo nagpapasuhol. Halimbawa, darating na naman ang eleksyon, malapit na naman ang eleksyon, na naman dyan ang mga, kaya yung mga hindi karapat-dapat ibuto, diba? Yun nakapwesto. Bakit? May suhol. Mamaya nagsisisi ang mga tao. Diba? Paano nangyari? Kasi may suhulan. Kaya para di ka magsisi sa uli, hindi mo pagsisisihan ang iyong mga ginagawa, huwag kang magpapasuhol. Yeah. Huwag kang magpapabayan para lang sa injustices. Sa hindi makatarungan. Ngayon, sa Bible noon, umiiral yan. Sa panahon na sa aklat ng mga gawa,
si Pedro ay sinusuhulan ng mga kalalakihan. Kasi napalayas ni Pedro sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus yung isang babae na salamangkira na pinagkakakitaan ng mga kalalakihan yung babae na inaalihan ng demonyo. Tapos inagawa nilang pinagkakakwartahan nila. Ngayon nabago yung tao, na-deliver yung tao, nabago, nawala yung black magic niya. Nagalit yung mga tao na pinagkakakitaan yung babae. Ang ginawa, sabi ng ilang kalalakihan, Ginoo, bigyan nyo kami ng ganyang kapangyarihan. No? Para makagawa din kami ng himala. Sabi ni Pedro, mapapahamak ka kasama ng iyong salapi. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nabibili. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matutumbasan ng salapi. Gusto mong mapuspos ng Espiritu Santo, hindi mo kailangan suhulan ang sinuman. Hindi mo kailangan maglagay ng kung anong amount para lang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Magkaigwa ka ng kapangyarihan ng Diyos. At kung gusto mo magkaigwa ka ng kapangyarihan ng Diyos, tama ang puso mo, tama ang motibo mo. Hindi yung gagamitin para lang magkapera. Diba? Hindi gagamitin para lang magkamal ng salapi. Ayan. Maraming sa ngayon po, ginagawa yan. Di ba? Pinagkakatirahan ang salita ng Diyos, ang pagpapagaling sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Di ba? Pinagkakakitaan. Sabi ng Panginoon, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Kaya, ang bayan ng Diyos, hindi nasusuhulan. At ang taong ganito ay mag-aani ng tagumpay. Nililinis ng Diyos ang kanyang iglesia. Gusto ng Panginoon na humarap sa kanya ang iglesia na walang dungis, walang kulot, walang pagkakasya. Kaya tayo tinawag na iglesia. Ibig sabihin, the called out ones. Tayo ay kinonsecrate. Tayo ay itinangin. Tayo ay binanal ng Panginoon. At yamang tayo ay itinangi, tayo ay itinalaga, tayo ay tinawag, tayo po ay mamuhay ng ganito. Tandaan po natin ito, Psalms chapter 15, verses 1 hanggang 5. Ito po yung mga pamumuhay ng bayan ng Diyos. Ito yung pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi nasusuhulan. Ang Diyos ay hindi siya injustice. Ang Panginoon natin ay tapat. Ano man ang mangyari, ang kanyang salita ay nananatiling matatag ang kanyang ginagawa. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa mga salita mo ngayong umaga. Nagpapaalala sa amin at nagbibigay ng tamang pamumuhay para kami, Panginoon, maging karapat-dapat sa iyong banal na templo. Kung kami man, Panginoon, nakitaan mo ng kapintasan, nakitaan mo ng mga bagay na hindi tama sa iyong pamilya, tawarin niyo po kami. Tulungan po ninyo kami lumakad sa ganitong pamumuhay para sa pagdating mo po, Panginoong Yesus, walang sagabal sa aming pagharap, pagsalubong sa iyo sa papamili. Kalooban mo sa amin na maging mabuti, kalooban mo sa amin na maging banal,
kalooban mo sa amin na maging matuwid. Linisin mo po ang aming mga puso. Ituwid mo ang aming mga pag-iisip. Maging laman ng aming puso't isipan ang iyong mga utos. Nang sa ganon kami ay gumagawa, sumusunod sa iyong kalooban. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi lahat ng nangangaral ay papasok ng langit. Hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo ay papasok ng langit. Hindi lahat ng gumagawa ng himala ay papasok ng langit. Sabi ng Panginoong Yesus, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, kami nangaral. Nagpalayas ng masamang espiritu. Gumawa ng himala sa iyong banal na pangalan. Pero sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. Hindi ko kayo kilala. Yan ang pinakamabigat na salita na maaaring marinig ng tao sa harapan ng Diyos pag siya hindi karapat-dapat sa banal na templo ng Panginoon. Sinabi ko minsan sa Panginoon sa panalangin, Lord, pagka nasa harap mo na ako, huwag mong maririnig ang mga salita ito. Kilalanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong harapan. Ito yung mga salita na ikakabigla ng marami na akala siya ay ligtas, akala siya ay papasok ng langit. Ito yung mga salita na bibitawan ng Panginoon na wala ng pag-asa. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos at ayaw ng Panginoon na pagdating sa huling panahon, sa huling araw, ay maririnig natin ito sa kanyang mga bibig. Walang sinabi ng banal na kasulatan sa Psalms chapter 8, ang mga tao nasunurin at nakikinig sa kanya. Ang karapat-dapat na pumasok sa kanyang templo. Ama, marami pong salamat. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga kamalian, patawarin mo po kami, Panginoon. Patuloy nyo kami bigyan ng pagkakataon, O Diyos, na habang kami nabubuhay dito sa lupa, magawa namin ang iyong kalooban. Huwag namin magawa ang mga bagay na hindi mo gusto, Panginoon. Maging tapat kami sa iyo, maging tapat kami sa aming kapwa. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy naman mangyari sa buhay namin ang iyong nais, ang iyong kalooban. Huwag ka, Panginoon, magsasawa na kami tulungan. Huwag ka magsasawa na kami suportahan. Huwag ka magsasawa na kami samahan, Panginoon. Yamang alam mo na hindi namin kaya ang lahat ng bagay na gawin. Yamang alam mo na hindi namin kaya arupin ang iyong pag-iisip. Kapatid mo, ipaunawa sa amin, O Diyos. At bigyan kami ng lakas, katatagan, na magpatuloy sa gawain sinimulan mo sa amin, Panginoon. Hindi mo tinitingnan kung paano kami nagsimula. Hindi mo tinitingnan kung paano kami gumagawa ngayon, kundi kung paano kami mananatili hanggang wakas. Kung paano kami gumagawa habang kami nabubuhay. Hindi pa sapat ang aming mga nagawa sa nakaraang mga panahon. Panginoon, habang kami narito pa,
Tulungan mo kami gawin ang lahat para sa iyo. Tulungan mo kami gawin ang lahat para sa ikaliwalhati ng iyong banal na pangalan. Huwag mo kami, Panginoon, pababayaan na madaig ng anumang mga pagsubok, mga sirkumstansya, mga kahirapan, mga kawalan, kakulangan, Panginoon. Huwag mo kami pabayaan na madaig ng mga kahinaan, O Diyos. Huwag mo kami itulog sa mga pulong ng kaaway. Huwag mo hayaan na ang dila namin ay magamit sa kasamaan, Panginoon. Huwag mo itulot na mapagsalita kami ng mga kasinungalingan. Huwag kami magamit ng kaaway para manira ng aming kapwa, Panginoon. Dahil hindi mo dinisign ang aming bibig, hindi mo dinisign ang aming dila para manira ng kapwa. Dinisign mo ang aming dila para magpuri, para magsamba sa iyo, umawit ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Marami po salamat. Ama, pagpalain po ninyo ang iglesyang ito, maging sa mga susunod na henerasyon. At ang kasalukuyang henerasyon na yun, patuloy mong pagpalain at maging mabuting halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang sa panahon ito lalago ang gawain ito, Panginoon, kundi sa mga panahon pag-aral. Lahat ng papuri, parangal para sa iyo, O Diyos, ikaw ang maluwalhati sa aming buhay, sa iglesyang ito, at sa aming mga ginagawa. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Praise God.